Kung may babalik natin ang oras noong kalagitnaan ng dekada 90, partikular na noong 1996, iba ang sigla ng Maynila. Wala pa noong mga smartphone, walang social media at hindi pa uso ang mga messaging app na ginagamit natin ngayon para mag-usap, magplano ng gimmick. Kung gusto mong makipagkita sa mga kaibigan mo ay kailangan ninyong mag-usap ng personal bago maghiwalay sa eskwelahan o kaya naman ay magtawagan gamit ang teleponong may kawad sa bahay. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim. Nang mga panahong yon, ang takbuhan ng mga kabataan pagdating ng Biyernes o Sabado ng gabi ay ang mga disco at dance club. Dito nagtitipon ang mga magkakabarkada para makinig sa mga sikat na kanta, sumayaw at magpalipas ng gabi pagkatapos ng mahabang linggo ng pag-aaral o pagtatrabaho. Sa Quezon City, isa sa mga sentro ng entertainment at nightlife ay ang Timog Avenue at sa kabaan ng kalye na yon, may isang pangalan na kilalang kilala ng mga estudyante at mga mahilig sa party, ang Ozone Disco. Ang Ozone Disco ay hindi kasing laki ng mga modernong club na nakikita natin ngayon sa mga high-end na distrito. Ito ay isang maliit, medyo siksikan ngunit napakasikat na pwesto. Pinatatakbo ito ng isang kumpanyang nagngangalang Westwood Entertainment Company Incorporated. Kilala ang Ozone dahil sa magandang sound system nito, sa kanilang mga DJ at higit sa lahat ay sa mga promo na abot kaya para sa bulsa ng mga estudyante. Kung ikaw ay isang kabataan noong 1996, ang pagpunta sa Ozone ay parang isang sertipiko na bahagi ka sa kung ano ang uso at sikat sa lipunan. Pero ang hindi alam ng marami na pumapasok doon gabi-gabi, ang loob ng gusali ay isang bitag na naghihintay lang ng isang pagkakamali para maging mitya ng isang malaking trahedya. Sa labas, makulay ang mga ilaw at kaakit-akit ang tugtugan. Pero sa likod ng mga pader nito, may mga seryosong violations sa kaligtasan na binabaliwala ng mga may-ari at mga lokal na otoridad na nag-issue ng mga permit. Ang gabing yon ng Lunes, March 18, 1996 ay hindi isang ordinaryong gabi lamang. Ito ang panahon ng graduation season. Kakatapos lang ng klase ng marami at ang iba ay naghahanda na para sa kanilang seremonya ng pagtatapos sa high school o kolehiyo. Habang ang iba naman ay excited na para sa simula ng mahabang bakasyon sa Tagaraw. Dahil dito ay nagpasya ang pamunuan ng Ozone Disco na maglunsad ng isang espesyal na promo para sa mga estudyante. Ito ang naging dahilan kung bakit ang isang maliit na espasyo ay dagsain ng napakaraming kabataan na ang tanging hangarin lamang ay ang magdiwang at magsaya. Alas 8 pa lamang ng gabi, March 18, nagsisimula ng lumamig ang hangin sa labas. Pero sa kabaan ng Timog Avenue ay nagsisimula pa lamang uminit ang pila sa tapat ng Ozone Disco. Karamihan sa mga nakapila ay mga kabataang nasa edad 16 hanggang 22 taon. Marami sa kanila ang magkakaeskwela, mga estudyante mula sa iba't ibang university sa Maynila, gaya ng University of the Philippines, University of Santo Tomas, Far Eastern University at sa mga kalapit na kolehiyo sa Quezon City. Bakit gano'n na lamang karami ang tao ng gabing yon? Kahit na Lunes naman. Ang dahilan ay ang graduation promo ng club. Nag-aalok ang Ozone ng malaking diskwento sa entrance at mga inumin para sa mga graduating students at sa mga may dalang student ID. Para sa mga kabataang walang malaking budget ngunit gustong maranasan ng masayang gabi, ang promo na ito ay hindi pwedeng palampasin. Sa loob ng club, ang kapasidad ay tinalaga ng mga engineer at nakasulat sa mga opisyal na dokumento ay sapat lamang para sa 35 hanggang 100 tao. Yan ang legal na limitation para masabing ligtas at maluwag ang paggalaw sa loob. Ngunit ng gabing yon, habang lumalalim ang gabi, patuloy ang pagpapapasok ng mga bouncers sa mga tao. Ayon sa mga ulat at investigasyon at salaysay ng mga nakaligtas, tinatayang nasa 350 hanggang 400 tao ang siksikan sa loob ng maliit na dance floor. Sabi ng mga nakaligtas, literal na balikat sa balikat ang mga tao sa loob. Kung gusto mong pumunta sa banyo o lumapit sa bar para umorder ng inumin, kailangan mong makipagsiksikan at makipaggitgitan sa gitna ng pawisang mga katawan. Para sa lahat ng gusto mag-enjoy, binaliwala nila ito. Pero sa kabila ng sikip, walang nag-iisip na may panganib na paparating.
Para sa kanila ay bahagi lamang yon ng masayang karanasan ng isang sikat na party. Tumutugtog ang mga sikat na kanta noong panahong yon mula sa mga remix ng disco hits hanggang sa mga usong sayaw ng dekada 90. Ang kapaligiran ay puno ng pag-asa at enerhiya ng kabataan. Walang sino man sa 400 tao sa loob ng silid na yon ang nakakaalam na marami sa kanila ang huling gabi na pala na makakasama nila ang kanilang mga kaibigan at pamilya. Bandang 11:30 ng gabi, nasa rurok na ng kasiyahan ng party. Ang dance floor ay puno ng mga ilaw at patuloy sa pag-ikot habang ang musika ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang sentro ng atensyon sa loob ng disco ay ang DJ booth na matatagpuan malapit din sa entrance area at sa taas na bahagi ng dance floor. Ang DJ ang nagpapasaya sa takbo ng gabi at sa bawat pagpalit ng kanta, lalong nagwawala sa saya ang mga kabataan. Pero sa gitna ng malakas na tugtugan, may ilang bagay na nagsisimula ng magbago na hindi napapansin ng karamihan. Ayon sa ilang saksi na malapit sa DJ booth, may napansin silang kakaibang amoy. Amoy ng nasusunog na plastic o wire. Pero dahil sa usok na galing sa mga smoke machine na karaniwang ginagamit sa mga disco para sa visual effects, binaliwala ito ng marami. Ang akala nila ay bahagi lamang ito ng gimmick ng club. Ilang minuto bago maghating gabi ay may spark o maliit na kislap ng apoy na nakita sa loob o sa paligid ng DJ booth. Doon mismo sa itaas ng kisame malapit sa may sound system. Nang makita ito ng ilang mga tao sa dance floor, hindi sila kaagad nagpanik. Sa katunayan, ayon sa mga testimonya ng mga survivors, may ilang pang nagpalakpakan at naghihiyawan. Akala talaga nila ang mga kislap ng apoy at usok ay bahagi ng isang engranding special effect para sa pagkatapos ng graduation party. Inakala ng marami na magkakaroon ng isang magandang lighting show. Pero ang excitement ay mabilis na napalitan ng pagtataka. At ang pagtataka ay mabilis na naging takot. Ang mga maliliit na kislap ay hindi huminto. Sa halip ay bigla itong lumaki. Ang usok na lumalabas ay hindi na puti o abo na galing sa smoke machine. Ito ay naging makapal, maitim at may kasamang nakakasuffocate na amoy ng nasusunog na goma at kemikal. Ang DJ booth ay tuluyan ng nilamon ng apoy. Sa puntong ito ay nalaman ng DJ at mga tauhan ng club na hindi na kontrolado ang sitwasyon. Sinubukan nilang patayin ang apoy gamit ang simpleng paraan pero dahil sa dami ng mga dekorasyon na madaling masunog tulad ng mga foam insulation para sa soundproofing at mga plastic na kagamitan, mabilis na kumalat ang apoy sa kisame. Ang kisame ng ozone disco ay gawa ng mga materyales na madaling mag-apoy. Kaya sa loob lamang ng ilang segundo, ang apoy ay gumapang na parang likido sa ibabaw ng mga ulo ng mga sumasayaw na kabataan. Pagkatapos nito ay naganap na ang isa sa mga pinakatakaw panganib na pangyayari. Biglang namatay ang buong supply ng kuryente sa loob ng club. Ang sound system ay huminto na. Ang mga makukulay na ilaw ay nawala na rin at ang buong silid ay nabalot ng kabuuang kadiliman. Maliban na lamang sa liwanag na nagmumula sa naglalagablab na apoy sa may DJ booth. Ang dating masayang tugtugan ay napalitan ng biglang katahimikan na agad ding sinundan ng mga hiyawan ng takot. Dito na nagsimula ang totoong kaguluhan. Ang buong kapaligiran ay tila naging isang impyerno sa loob ng ilang segundo. Ang makapal at maitim na usok ay mabilis na bumaba mula sa kisame patungo sa sahig. Ang usok na ito ay hindi lang basta nakakahadlang sa paningin. Ito ay puno ng mga nakakalasong gas mula sa nasunog na foam at plastic. Sa bawat paghinga ng mga tao, ang kanilang mga baga ay napupuno na ng lason na nagiging dahilan ng mabilis na pagkahilo, pag-ubo at pagkawala ng malay. Dahil sa kawalan ng ilaw, walang makakita kung saan ang tamang daan. Ang tanging gabay lamang ng marami ay ang direksyon kung saan lumalayo ang mga tao mula sa apoy. Ang likas na direksyon na tinatakbuhan ng halos lahat ay ang main entrance. Ang pintong pinasukan nila noong sila ay pumasok sa club. Ito ang pamilyar na daan para sa kanila, kaya doon nagbuhos ang dambuhalang alon ng mga tao. Ang mga tao ay nagsimulang magtulakan ng malakas. Ang mga mas malalakas ay nakikipagbuno pa para makarating sa unahan, habang ang mas mahihina, lalo na mga kababaihan o ang mga nakainom na ay madaling natumba sa sahig. Sa ganong uri ng stampede, kapag ikaw ay natumba sa sahig, napakaliit ng tsansa na makatayo ka pa. Ang mga taong nasa likod mo ay hindi ka makikita
dahil sa kadiliman at makapal na usok, kaya tuloy-tuloy silang tatapak sa iyong katawan sa kanilang pagmamadali. Marami sa mga biktima ang hindi pa man naaabot ang apoy ay nawala na ng buhay o malay dahil sa matinding pinsala mula sa pagkakayapak at sa kawalan ng oxygen. Habang ang daang-daang tao ay nagkukumahog na makalabas, dumating sila sa pinakamalaking hadlang na siyang nagselyo sa kapalaran ng marami, ang mismong pintuan ng main entrance sa mga standard na batas ng arkitektura at kaligtasan sa buong mundo. Ang mga pinto ng mga pampublikong establishmento, lalo na ang mga club at sinihan, ay dapat na bumubukas, pahilaman o patulak. Ginagawa ito para kapag nagkaroon ng emergency at nagtakbuhan ng mga tao, ang bigat ng kanilang mga katawan na sumasandal sa pintuan ang mismong magtutulak dito para magbukas. Pero sa Ozone Disco, ang pinto ng main entrance ay tinayo ng pabaliktad. Ito ay bumubukas lamang kapag hinila nang makarating ang unang grupo ng mga tao sa pintuan. Sinubukan nilang itulak ito para makalabas, ngunit dahil sa tindi ng tulak ng daang-daang tao mula sa likuran na nagpapanik, ang mga taong nasa unahan ay literal na nakadikit at naipit na sa pintuan. Ang bigat at puwersa ng mga katawan mula sa likod ay naging sanhi upang hindi na maikilos ang pintuan. Para mabukas ang pinto, kailangan sanang umatras ng mga tao sa unahan para hayaan itong bumuka papasok. Pero paano ka aatras kung may daang-daang tao sa likod mo na patuloy na pumupuwersa at nagtutulak pasulong dahil sa takot sa apoy? Dahil dito ang pinto ay nanatiling sarado at naging isang solidong pader. Ang mga taong nasa unahan ay naipit ng husto. Ang ilan ay nadurog ang mga tadyang dahil sa tindi ng pressure. Habang tumatagal ang mga segundo, lalong dumarami ang mga taong dumarating sa may pintuan, kaya nagkaroon ng isang malaking bunton ng mga katawan sa tapat mismo ng exit. Ang mga tao ay nagkapatong-patong hanggang sa umabot sa punto na ang mga nasa ilalim ay tuluyan ng hindi makagalaw o makahinga. Bukod sa maling disenyo ng main door, may isa pang seryosong structural failure ang Ozone Disco. Ang sinasabing fire exit o emergency exit ng club ay hindi rin naging kapaki-pakinabang. Sa panahon ng investigasyon, natuklasan na ang emergency exit na ito ay barado na at hindi naman talaga magagamit ng maayos. Ang katabing gusali ay nagtayo ng pader na humaharang sa labasan ng emergency door, kaya kahit pa nabuksan ito, wala ring sapat na espasyo para makalabas sa mga tao. May mga ulat din ng ilang lagusan ay sadyang nilak na mga bouncer o pamunuan dahil sa takot na may mga customer na tumakas nang hindi nagbabayad ng kanilang bill sa inumin. Ang buong club ay naging isang higanting pugon. Walang sprinkler system na gumagana para patayin ang apoy. Walang sapat na bintana dahil ito ay isang selyadong disco para hindi lumabas ang ingay ng musika. Ang tanging daan, papasok at palabas ay ang makipot na pintuan na noon ay barado ng daang-daang nakapatong na katawan ng mga kabataan. Sa labas ng gusali, sa kahabaan ng Timog Avenue, ang sitwasyon ay mabilis ding nagbago mula sa karaniwang gabi ng kasiyahan patungo sa isang eksena ng horror. Ang mga driver ng tricycle, mga empleyado ng mga katabing establishmento at mga naglalakad sa kalye ang mga unang nakapansin na may hindi magandang nangyayari sa loob ng Ozone Disco. Una nilang narinig ang pagkaantala ng musika na sinundan ng mga kakaibang tunog ng kalampag at mga muffled na sigaw mula sa loob ng pader. Pagkatapos ng ilang sandali ay nakita na nilang lumalabas ang makapal na maitim na usok mula sa mga singit ng bubong at sa may entrance. Ilang mga nakatayo sa labas ang sumubok na lumapit para tingnan kung ano ang nangyayari. Ngunit ang init na nagmumula sa entrance ay masyado ng mataas para malapitan ang walang proteksyon. May ilang masisipag at matatapang na bystanders ang sumubok na tumulong. Sinubukan nilang hatakin ang pintuan mula sa labas, ngunit hindi nila ito mabuksan dahil alam nating ang disenyo nito ay papasok. At sa loob ng mga daang-daang kilong bigat na mga katawan na nakasandal dito, naririnig nila ang mga kalabog na mga kamay na humahampas sa salamin at sa pader mula sa loob. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga unang truck ng bumbero at mga ambulansya. Ang trapiko sa Timog Avenue na kilalang busy na lugar ay nagdulot ng kaunting pagkaantala. Nang makarating ang mga bumbero sa tapat ng Ozone, ang apoy ay nasa peak na nito.
Ginamit nila ang kanilang mga water hose para patayin ang sunog mula sa labas at para palamigin ang tapat ng main door upang makapasok ang mga rescue teams. Habang nagaganap ito, nagsisimula na rin magdatingan ng balita sa mga kalapit na lugar. Nang gabing yon, ang balita ay mabilis na kumalat sa pamamagitan ng mga radyo, ng pulis at mga flash reports sa telebisyon. Ang mga magulang na nakatira sa Quezon City at mga karatig lungsod na nakakaalam na ang kanilang mga anak ay nagpunta sa isang graduation party ay nagsimula ng kabahan. Marami sa kanila ang agad na sumakay ng sasakyan o nag-abang ng balita. Nagdarasal na sana ay hindi sa Ozone Disco pumunta ang kanilang mga anak. Ang kapaligiran sa labas ng club ay napuno ng tunog ng mga sirena, sigaw ng mga bombero at ang dumarating na mga usosero na nakatayo sa kabila ng kalsada, saksi sa isa sa mga pinakamalagim na gabi sa kasaysayan ng lungsod. Hindi nagtagal ang mismong sunog dahil sa maliit lang ang espasyo ng Ozone Disco. Mabilis na natupok ng apoy ang lahat ng pwedeng masunog sa loob. Sa loob ng humigit kumulang 1 oras, kontrolado na ng mga bombero ang sitwasyon at tuluyan ng naapula ang malalaking apoy. Ngunit ang paghupa ng apoy ay hindi nagdala ng kaginhawahan. Sa halip ay ito ang nagbukas ng pintuan para makita ang tunay at buong lawak ng pinsala. Nang sa wakas ay nabuksan ng mga bombero ang main entrance at nakapasok sila gamit ang kanilang mga flashlight. Sa mausok at madilim pa ring loob, ang tumambad sa kanila ay isang tanawin na ayon sa marami sa kanila ay hindi na mabubura sa kanilang mga isipan habang buhay. Ang tapat ng pintuan ay puno ng mga labi na naipon. Ang mga katawan ay magkakayakap, magkakapatong at halos hindi na makita ang pagkakakilanlan dahil sa tindi ng pinsala ng apoy at usok. Ang tindi ng pagkakadikit ng mga katawan sa may pintuan ay nagpapakita kung gaano katindi ang labanan para makalabas ng mga huling sandali. Marami sa mga nasawi ay natagpo ang nasa posisyon na tila sinusubukan pa rin protektahan ang kanilang mga mukha o ang kanilang mga kaibigan. Dinala ng mga rescue workers ang mga labi sa labas at inihanay sa bangketa ng Timog Avenue. Ang kalsada na karaniwang dinadaanan ng mga sasakyan para sa kasiyahan ay naging isang pansamantalang morgue. Sa bawat katawan na nilalabas ay lalong nagiging malinaw. Ang bilang ng mga nasawi ay hindi lang basta 10 o 20. Ito ay umabot sa mahigit 160 katao. Ang mga nakaligtas naman na dinala sa mga kalapit na ospital tulad ng East Avenue Medical Center at Quezon City General Hospital ay nagtamo ng malulubang sunog sa katawan, mga 3rd-degree burns at matinding pinsala sa baga dahil sa paglanghap ng lason. Marami sa kanila ang nasa kritikal na kondisyon, lumalaban para sa kanilang buhay sa mga emergency room habang ang kanilang pamilya ay nag-aabang sa labas, umiiyak at hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Habang ang mga bangkay ay nililipat sa mga punerarya upang sumailalim sa otopsiya at pagkakakilanlan, ang mga investigador mula sa Bureau of Fire Protection at Philippine National Police ay nagsimula ng pumasok sa loob ng gumuhong istruktura. Ang kanilang misyon ay simple ngunit mabigat. Alamin kung paano nagsimula ang apoy at bakit sa dinami-rami ng sunog na nangyari sa bansa ang isang malit na disco club ang nagtala ng isa sa mga pinakamataas na bilang ng mga nasawi sa kasaysayan ng mundo. Sa pagpasok ng mga forensic investigators, ang unang sinaliksik ay ang mismong tapat ng main door kung saan ay natagpuan ang pinakamaraming bangkay. Ang eksenang tumambad sa kanila ay nagkwento ng mismong huling 5 minuto ng buhay ng mga biktima. Ang pader sa paligid ng pintuan ay puno ng mga gasgas at bakas ng mga kamay. Ito ang mga marka na iniwan ng mga kabataang sinusubukang kumapit, umanap ng puwang o itulak ang anumang bagay para lamang makakuha ng hangin o makalabas. Natuklasan sa otopsiya na marami sa mga biktima ang hindi namatay dahil sa sunog o direktang uling sa balat. Ang opisyal na sanhin ng kamatay ng malalaking bahagi ng mga nasawi ay ang kawalan ng oxygen at traumatic crash. Ibig sabihin, ang pressure mula sa pagkakadikit-dikit ng mga katawan ay napakatindi kaya hindi na nagawang bumuka ng kanilang mga rib cage para huminga. Literal silang naubusan ng hangin habang nakatayo o nakadapa bago pa man sila maabot ng mismong apoy. Ang mga labi na nakuha sa ilalim ng bunton ang siyang nakaranas ng pinakamalalang pinsala mula sa sunog.
Dahil ang kisame ay gawa sa foam at plastic na pang soundproofing, nang matunaw ito dahil sa init ay pumatak ito pababa na parang ulan ng apoy sa mga taong natrap sa pintuan. Ang plastic na natunaw ay dumikit sa kanilang mga damit at balat at lalo nagpabilis ng pagkalat ng apoy sa mismong bunto ng mga tao. Ang bawat detalyeng ito ay nagpakita na ang ozone disco ay hindi lang naging isang bitag. Ito ay naging isang furnace na walang anumang lagusan ng init. Ang pinakamalalang usapin na naging sentro ng investigasyon ay ang main door ng ozone disco. Sa ilalim ng National Building Code of the Philippines at ng Fire Code na umiiral ng panahong yon, may malinaw na panuntunan para sa mga places of assembly o mga lugar kung saan nagtitipon ng maraming tao. Ang lahat ng exit door ay dapat na bumubuka sa direksyon ng pagtakas. Ibig sabihin, outward swing ito dapat. Napatunayan sa investigasyon na ang pintuan ng ozone ay may dalawang malubhang depekto. Una, ito ay bumubukas ng inward o papasok sa loob ng club. Ayon sa mga nakaligtas, noong nagsimula ang kaguluhan, ang mga unang nakarating sa pinto ay sinubukang hilahin ito. Ngunit dahil sa dambuhalang alo ng mga tao sa kanilang likod na patuloy na nagtutulak, nawalan sila ng espasyo para iswing ang pintuan papasok. Ang pinto ay tuluyang naisarado dahil sa bigat ng mga tao na nakasandal dito. Ang ikalawang depekto ay ang uri ng pintuan na ginamit. Ito ay isang uri ng swing door na may heavy-duty spring mechanism na dinedesenyo para kusang sumarado kapag pinakawalan. Sa normal na operasyon, ginagawa ito para hindi lumabas ang lamig ng aircon at ang ingay ng musika. Ngunit sa gabing yon, ang mechanism na yon ay nagmistulang lock. Kung mas malakas ang tulak mula sa loob, lalong magiging imposible na mabuksan ang pintuan nang hindi naaalis ang pressure ng mga katawan na nakaharang. May mga nagtanong ng mga panahon na naglilitis na, bakit hindi nagbasag ng bintana? Ang sagot ay walang bintana ang ozone disco. Upang mapanatili ang soundproofing at ang madilim na atmosfera na kailangan sa isang disco, ang mga pader nito ay gawa sa solidong semento at hollow blocks na walang anumang opening maliban sa main door at sa maliit na ventilation slot sa itaas na barado rin. Ang kawalan ng bintana ang naging dahilan kung bakit ang makapal na usok ay walang ibang napuntahan kundi ang manatili sa loob at buwabasa ang taas ng mukha ng mga biktima. Habang sinusuri ang likurang bahagi ng gusali, hinanap ng mga bombero ang emergency fire exit. Ang bawat establishmento ay obligado magkaroon ng kahit na isang alternatibong daan kung sakaling mabarahan ang main entrance. Ang mga blueprint at plano na sinumite ng Westwood Entertainment sa City Hall may nakarehistrong fire exit sa likod malapit sa kusina at banyo. Isang fire exit door na hindi talaga bumubukas. Sa pagsusuri ng mga safety equipment ng club ay natuklasan din na walang gumaganang fire sprinkler system sa loob ng ozone. Ang mga sprinkler ay mahalaga dahil sa oras ng nakaramdam ito ng matinding init, otomatiko itong magbubuga ng tubig upang apulahin o pabagalin ang pagkalat ng apoy habang lumilikas sa mga tao. Ang ozone ay walang ganitong sistema. May ilang fire extinguisher na nakasabit sa pader ngunit dahil sa tindi ng overcrowding at bilis ng pagkalat ng apoy sa kisame, hindi na ito nakuha o nagamit ng mga tauhan. Ang foam insulation na ginagamit sa kisame para sa soundproofing ay isang malaking violation. Ayon sa fire code, ang mga pampublikong lugar ay dapat na gumagamit ng mga fire retardant o mga materyales na hindi madaling mag-apoy. Pero ang ginamit ng ozone ay murang commercial foam na gawa sa polyurethane. Ang polyurethane ay lubhang mapanganib kapag nasunog dahil bukod sa mabilis itong mag-apoy, naglalabas ito ng hydrogen cyanide at carbon monoxide, mga nakakalasong gas na kayang magpabagsak at pumatay sa isang tao sa loob lamang ng ilang hininga. Habang lumalalim ang investigasyon, naging malinaw na ang trahedya ng ozone disco ay hindi lamang kasalanan ng Westwood Entertainment Company. Hindi makakapag-operate ang isang club ng may ganitong kadaming violations kung walang pahintulot mula sa pamahalaan. Dito na pumasok ang pangalan ng mga opisyal ng Quezon City Hall, partikular na ang mga nasa engineering department at building official. Paano nakuha ng ozone disco ang kanilang taunang business permit at fire safety inspection certificate kung ang kanilang pintuan ay baliktad?
ang fire exit ay barado at walang sprinkler system. Ang sagot na lumalabas sa mga dokumento at testimonya ay korupsyon at kapabayaan sa inspeksyon o table inspection. Sa halip na aktual na pumunta ang mga inspector sa site upang tingnan ang kaligtasan ng gusali, pinipirmahan ang mga permit kapalit ng mga lagay o pabor mula sa may-ari ng establishmento. Natuklasan ng ombudsman na ang mga opisyal ng lungsod ay nag-issue ng mga building at occupancy permit ng mga nakaraang taon kahit nakitang-kita sa mga aktual na plano na hindi sumusunod ang gusali sa pangunahing probisyon ng Fire Code at Building Code. Ang kapabayaang ito ay nagpatuloy sa loob ng maraming taon na nag-operate ang club, kung saan ay bilyong-bilyong piso ang kinita ng pamunuan habang ang kaligtasan ng mga customers ay nakasalalay labang sa tsansa na huwag magkaroon ng sunog. Ang pagbubunyag na ito ay nagdulot ng matinding galit sa publiko. Ang mga magulang na mga biktima na karamihan ay mga ordinaryong mamamayan na pinag-aaral ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng dugo at pawis ay napagtanto na ang kamatayan ng kanilang mga anak ay naging barya lamang sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ang ozone disco ay naging simbolo ng isang bulok na sistema kung saan ang buhay ng mga tao ay mas mababang halaga kesa sa kita ng negosyo at lagay ng City Hall. Dahil nga sa tindi ng ebidensya at sa lakas ng pressure mula sa publiko at sa media, mabilis na kumilos ang Department of Justice. Nang mga sumunod na linggo, pagkatapos ng sunog, formal na sinampahan ng mga kasong kriminal ang mga may-ari at board of directors ng Westwood Entertainment Company. Gayon din ang mga bouncer at shift managers na duty ng gabing iyon. Kasabay nito ay sinampahan din ang kasong administratibo at kriminal sa sandigang bayan ng ilang matataas na opisyal ng Quezon City Engineering at Building Official Office. Ang mga pangunahing may-ari ng ozone disco ay inaresto, ngunit marami sa kanila agad na naghain ng piyansa upang makalabas pansamantala habang gumugulong ang kaso. Ang legal na labanan na ito ay naging simula ng isa sa mga pinakamahabang paglilitis sa kasaysayan ng hustisya ng Pilipinas. Ang mga abogado ng management ay gumamit ng iba't ibang mga technicalities upang pabagalin ang kaso, habang ang pamilya ng mga biktima ay nagtatag ng isang grupo, ang Justice for Ozone Disco Victims Foundation, upang masiguradong hindi malilimutan ang pangalan ng kanilang mga anak. Ang investigasyon sa ozone disco ay nagbukas din ng malawakang crackdown ng gobyerno sa iba pang mga club at disco sa buong bansa. Libo-libong establishmento ang pansamantalang pinasara o pinatawan ng multa dahil sa pagkakaroon ng katulad na violations. Ngunit para sa mga biktima ng ozone, ang huling hakbang na ito ay huli na. Ang batas na dapat sana ay nagpoprotekta sa kanila ay pinatupad lamang kung kailan ang mahigit 160 buhay ay tuluyan ng naging uling. Ang kwento ng ozone disco ay hindi dapat tingnan bilang isang simpleng kwento ng katatakutan o isang lumang balita sa kasaysayan. Ito ay isang permanenteng paalala sa bawat isa sa atin na ang kaligtasan ay hindi isang pribilehiyo, kundi isang karapatan. Ito ay paalala sa mga negosyante na ang buhay ng kanilang mga customers ay mas mahalaga kaysa sa anumang kita at sa mga opisyal ng pamahalaan na ang kanilang mga pirma ay may dalang pananagutan sa buhay at kamatayan ng tao. Ang mga magulang ng mga biktima, kahit na marami na ang pumanaw, ay nag-iiwan ng isang malinaw na mensahe. Ang pinakamagandang paraan upang bigyang dangal ang alaala ng kanilang mga anak ay ang pagsisigurado na wala ng ibang magulang na dadaan pa sa ganung uri ng hirap. Ang hustisya na kanilang pinaglaban sa loob ng halos 3 dekada ay hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kaligtasan ng bawat kabataang Pilipino na lumalabas gabi-gabi para magsaya. Ipanalangin natin na ang kapayapaan para sa mga kaluluwa ng mga kabataang nasawi sa trahedya ng ozone disco. Sana po ay yakap-yakap sila ngayon ng puong may kapal sa isang lugar na wala ng takot, sakit o paghihirap. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang Dokyo sa Dilim.